pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, March 18, 2026. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Sa bisperas ng pagpapatupad ng taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinahinto muna ang implementasyon. We declare the conclusion of the determination of sufficiency in grounds. House Justice Committee idineklarang sufficient in grounds ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Public hearing ng komite sisimulan na sa March 25. Sa kakaiba, ilang residente nagulat sa isang ipo-ipo na lumitaw sa Cotabato. Sa ating special report, alamin ang hiwaga sa Hilaga, arat na sa Itbayat, Batanes. At sa balitang showbiz, hindi lang sa ganda hinangaan, Janine Gutierrez itinanghal na sexiest woman alive ng isang magazine. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Hindi tuloy ngayong Huwebes, March 19, ang taas pasahe sa pampublikong sasakyan matapos na ipatigil ito mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa hindi anyang tamang panahon na dagdagan pa ang gastusin ng publiko sa panahon ng krisis. At dahil sa atras-abanteng desisyon, patutsada naman ni Presidential Sister Senator Amy Marcos kung may GC o group chat ba ang Pangulo at ilang opisyal nito. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Isang araw matapos i-anunsyo ang pagpapatupad ng taas pasahe sa pampublikong mga sasakyan, This is one of the hardest decisions of the board. sa bisperas ng pagpapatupad nito, binawi ng mismong Pangulo ang implementasyon ng fare hike. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Ayon kay PBBM, kailangan munang alalayan ng mga commuter. Pero huwag din anya mag-alala ang mga nasa public transport dahil mamadali ng pamahalaan ang suporta. Una nang nagbanta ang ilang transport groups ng transport strike ngayong March 19 at 20 dahil anya ng insulto ang kakarampot na naaprubahang taas pasahe. Ipinag-utos na rin ni Marcos ang libreng sakay nationwide at diskwento sa mga tren at toll roads bilang tugon sa krisis sa krudo. Sa harap nito, wala ba kayong GC? GC please, hilong-hilo na kami. binatikos ni Presidential Sister Senador Amy Marcos ang administrasyon dahil sa tila hindi pag-uusap ukol sa mga programa, gaya nga ng urong sulong na taas pasahe at maging pagdating sa pagtatanggal ng excise tax sa krudo. Ginulo ninyo kami hanggang gabi kagabi na tapusin na yung excise tax authorization sa Presidente. Pagkatapos sasabihin naman ng ating Finance Secretary na hindi pa kailangan yung excise tax na yan. Una nang sinabi ng DOF na posibleng mauwi sa pagkalugi ang pamahalaan ng 136 million pesos kung isususpindi na ang excise tax sa krudo sa Mayo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Wala pa ring itinatak ng petsa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kailan niya lalagdaan ang panukalang magpapasuspindi o magpapabawas ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Pangulo, nakabatay pa rin ito sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at sa magiging takbo ng sitwasyon sa Middle East. Sa kabila nito, iginit ni PBBM na mayroon anyang sapat na supply ng pagkain, langis at pataba sa bansa at normal pa rin ang sitwasyon sa ngayon. Nauna na naglunsad ang pamahalaan ng 5,000 cash aid para sa mga driver ng pampublikong sasakyan habang may fuel subsidy naman para sa mga magsasaka at mangingisda. Pero hanggang ngayon, wala pa ring direktang tulong para sa mga middle class o mga manggagawa
mga commuter at mga pribadong motorista. Right now, we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmers. So far, we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to hoard. Inirekomenda ni House Ways and Means Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo na i-adapt na lang ng Kamara ang Senate version ng panukalang batas sa kakayahan ng Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Layon umano nito na mapabilis ang pagpapasa ng panukala sa gitna ng tumitinding krisis sa presyo ng langis. Ayon sa Kamara, pinapakita nito na pareho ang pagkilala ng Senado at Kamara para pabilisin ang mekanismo ng Pangulo para tugunan ang paggalaw ng presyo ng langis. Nauna nang inaprubahan ng Senado ang Senate Bill 1892 na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin o bawasan ang excise tax sa gitna ng tensyon sa Middle East. Isang araw bago nito, naipasa na rin sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang kanilang bersyon na House Bill 8418. Mga ka-A to Z, lalo na po sa mga magbibiyahe, inaasahan po na magmamahal ang airfare sa Abril matapos itaas ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge mula level 4 hanggang level 8. Epektibo ang bagong singil mula April 1 hanggang 15 habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa mga domestic flight, aabot sa 253 pesos hanggang 787 ang dagdag singil. Depende po sa layo ng biyahe. Mahigit doble ito kumpara sa dati. Habang sa mga international flights, may karagdagang 835 hanggang 6,209 pesos ang airfare depende sa destinasyon. Ayon sa CAB, ilalagay muna ito sa 15-day monitoring cycle sa halip na isang buwan para mas mabilis na makatugon sa paggalaw ng presyo ng fuel. Giit ng ahensya, pansamantala lamang ang hakbang hanggang pumupa ang pabago-bagong presyo ng langis. Idineklarang sufficient in grounds ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, habang kinuwestiyon naman ni Representative Paulo Marcoleta ang komite kung bakit sufficient in grounds ang tinalakay at iginiit na wala naman anyang ginagawa rito ang mga nagdaang kongreso sa ganitong klase ng deliberasyon. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Do I hear a second? Second, Madam Chair. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The Chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. Idineklarang sufficient in grounds ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa ginawang deliberasyon ng komite sa Kamara. Ito ang ikatlong impeachment complaints mula sa civil society groups at ikaapat na reklamo na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera. Hindi na kasi pinatagal pa ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor at Deputy Speaker Janet Garin ang deliberasyon sa grounds ng mga reklamo. May I reiterate or amend my motion? I move to declare that the third impeachment complaint has sufficient ground or grounds to conduct a hearing by this committee. I move to declare and approve the sufficiency of grounds for impeachment of the fourth impeachment complaint, the Cabrera complaint. Ang pagpasa kasi sa sufficiency in grounds ay nangangahulugan na ang mga paratang sa reklamo ay talagang may basihan. Sa botong 54 na pabor at isang hindi pabor, kinatigan ng komite ang mosyon na may sapat na batayan ang mga aligasyon para ituloy ang pagdinig. At kung mapatutunayang totoo, sapat itong dahilan para sa pagpapatalsik kay VP Sara sa pwesto ayon sa saligang batas. Ito'y sa kabila ng hiling ng kampo ng Vice Presidente na ibasura ang mga reklamo dahil sa umano'y kawalan ng jurisdiksyon ng Kamara. We declare the conclusion of step 3. We declare the conclusion of the determination of sufficiency in grounds. Bagay na kinisyon ito ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta dahil tila first time ani raw ito nangyari. Pero wala pa po akong narinig na pag-uusap tungkol sa sufficiency in grounds.
Ang naririnig ko lang lagi, sufficiency in form and substance. Ngayon ko lang po yata narinig itong bago na rule na ito, sufficiency in grounds. Tugon naman dito ng komite, This not has furnished a been the copy. rules of impeachment of the 19th Congress, which the 20th Congress adopted. So it's not new. Hindi po siya bago. Kasi This has been part of the previous rules, which were used during the past impeachment processes. pabor din naman si mamamayang Liberal Representative Leila de Lima sa naging aksyon ng komite na hindi napatagalin pa ang deliberasyon dahil wala namang kasing direktang sagot ang base sa mga aligasyon mula noon hanggang ngayon. It's pointless really to further scrutinize whether indeed there are sufficient grounds because that has been exhaustively discussed already in relation to the issue of the sufficiency in substance. Isasalang na sa formal na pagdinig ng mga reklamo kay Vice President Sara Duterte at inaasahan na magsisimula ito sa 1 linggo. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Posibleng tumaas ang hanggang 2 piso kada kilo ang ilang produktong agrikultura tulad ng isda at gulay kung mananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa gulo sa Middle East. Pero ayon sa Department of Agriculture, hindi pa inaasahan ang malaking pagtaas ng presyo ng mga agri-products sa loob ng susunod na 2 buwan dahil nananatiling matatag ang supply. Pero babala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., posibleng maramdaman ang dagdag gastos sa logistics at pataba kung magtutuloy ang krisis hanggang Mayo. Minomonitor ng ahensya ang sektor ng pangingisda na sa ngayon ay marami pang huli. Pero inaasahan magtataas din ang presyo sa pagsapit ng lean season o tag-ulan kung kailan may kakulangan na sa supply. Handa namang mamagitan ng DA kung may bigla ang pagtaas ng presyo at magpataw ng price cap sa imported rice na ibinebenta na ng halos 60 pesos kada kilo. If I want to be practical and honest, yes, we should expect na tataas. But of course, there are ways to, not all. Rice and fertilizer cost ngayon will be felt sa September pa kung tumuloy-tuloy yan. Ang alternative doon is yung aquaculture, yung tilapia natin, yung bangus. So yun ang siguro tangkilikin natin at i-push natin. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng paglaban sa fake news at disinformation, lalo na sa social media sa gitna ng mga krisis ngayon sa buong mundo. Ginawa ang Pangulo ang pahayag sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa Malacanang. Ayon kay Marcos, mahalaga ang papel ng media bilang tagapaghatid ng katotohanan, tagapagbantay sa mga nangaabuso at boses ng mamamayan. Nananatiling isa ang Pilipinas sa mga mapanganib na bansa para sa mga mamamahayag kung saan ika-116 na pwesto mula sa 180 na mga bansa sa 2025 World Press Freedom Index. Patuloy naman anyang susuportahan ng administrasyon ng lahat ng media sa bansa para maprotektahan ng mga ito. Viral ngayon sa social media ang namuong isang ipo-ipo na ikinagulat ng mga residente sa Arakan, Cotabato kamakailan. Kita sa video na in-upload ni Angelica Peñafiel ang pamumuo ng hangin at gabok sa kalsada na naging ipo-ipo sa harap ng Arakan Public Market. Unti-unting huminang ipo-ipo pero lumakas uli. Tumagal lamang naman ang ipo-ipo ng ilang segundo. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Kaniel Fever. Usap-usapan nga ngayon ang pagdalo ng actor na si Daniel Padilla sa 30th birthday ng rumored girlfriend nito na si Kyla Estrada. Sa kumalat na post sa social media, makikita na present ang aktor sa birthday celebration ni Kyla na dinaluhan rin ng ilang malalapit na kaibigan. Bukod dyan, nauna na rin ang ilang paparazzi shot kung saan nakita ang dalawa na lantaran ng namamasyal sa mall na magkatabi at magka-holding hands pa. Maraming tuloy ang netizens ang naintriga kung sila nga ba talaga. Wala pa namang formal na announcement ang dalawa hinggil sa kanilang estado. Susunod, airspace ng ilang bansa sa Middle East ang nananatiling sarado. Department of Migrant Workers inabisuhan ang mga OFW na manatiling ligtas sa lugar.
At Janine Gutierrez, itinanghal na sexiest woman alive ng isang magazine. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Patay ang 2 individual habang 3 pa ang sugatan matapos araruhin ng 10-wheeler truck ang 8 sasakyan sa Barangay Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, umaga ng Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, tumakas umano ang driver ng truck at iniwan ang sinasakyang truck may halos 1 kilometro ang layo mula sa pinangyarihang aksidente. Patuloy naman ang investigasyon sa naturang insidente. Sa nagpapatuloy na gyera sa Middle East, milyong overseas Filipino workers ang patuloy na nahahatiran ng tulong ng pamahalaan. Ito'y kahit pa sarado pa rin ang ilang airspace na apektado rin ng kaguluhan dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa US, Israel at Iran. May balitang A to Z, si Naomi Almohano. Sa patuloy at tumitinding sigalot sa pagitan ng United States at Israel kontra Iran, patuloy ding naiipit ang mga Pilipino na naghahanap buhay doon. Apektado pati ang pagpapauwi ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipino, lalo't na nanatiling sarado ang airspace ng mga apektadong bansa. Less than 2 million workers, no, ay nakadeploy po sa Middle East, no? And no less than 6 Middle East countries or GCC are involved in the present conflict. Karamihan po ng airspace ng mga binanggit kong countries ng Saudi, Kuwait, Riyadh, or UAE, Oman, Bahrain, Qatar. Sarado pa po ang airspace, no? 2 weeks na ang nakalilipas. Aniya, kahit commercial flights ng mga binanggit na bansa hindi pa rin available sa kasalukuyan. Isa ring factor na kanilang kinokonsidera ang banta sa kaligtasan ng patuloy na pagpapakawala ng missiles at pagbagsak ng mga debris nito. Kung saan nga isang Pinoy ang naitala ng nasawi dahil dito. Kaya kanilang abiso sa mga OFW. Shelter in place. Ang ibig sabihin, kung pwede sa bahay lamang kayo, kung nasa work kayo, doon lamang kayo, do not do non-essential activities. Huwag mo palabas-labas. Kasi yung mga debris, yung mga missiles are everywhere. Pagtitiyak naman ng ahensya na sa kabila ng peligro, tuloy ang repatriation o pagpapauwi sa mga naiipit na mga Pilipino sa Middle East. We chartered flights. Last week, nakapag-uwi na po tayo ng no less than 1,000 OFWs. So 2 ang klase ng repatriation natin. Yung in-country repatriation, which is a direct repatriation flight from out of that country na open pang airspace at may commercial flights or chartered, and the land-border repatriation. Noong 1 linggo, nasa tinatayang 1,000 Pilipinong manggagawa na ang napauwi ng DMW sa pamamagitan ng chartered flights. Nakahanda rin silang magbigay ng tulong at suporta sa mga uuwi pang displaced OFWs. We provided financial assistance po sa on-site program po natin. Tayo yung tumulong sa hotel and accommodation, binigyan natin ng financial assistance, tapos pagbalik dito sa Pilipinas, meron tayong psychosocial services na binigay. Tinatayang nasa 3.5 billion pesos ang nakalaang pondo para sa tulong sa mga Pilipinong apektado ng anumang krisis. Mula ito sa DMW at Emergency Assistance Fund ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Iginit ni US President Donald Trump na hindi pa handa ang Estados Unidos na umatras sa military operations sa Iran, pero maaari raw itong mangyari sa mga susunod na panahon. Ayon kay Trump, matagal umanong makakabawi ang Iran sa pinsalang idinulot ng digmaan at posibleng umabot ito ng 10 taon. Giit pa niya, dapat maging permanente ang mga pagbabagong idinulot ng operasyon. Samantala, lumutang din ang mga ulat mula sa isang opisyal ng Amerika na binalaan si Trump na posibleng gumanti ang Iran laban sa mga kaalyado ng US sa Gulf region kung aatakihin ito. Posibleng madismiss ang ethics complaint laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
Yan ay ayon kay Committee on Ethics and Privileges Chairperson Senator J.V. Ejercito kung agad-agad na dinggin ang reklamo dahil wala pa sa probisyon ng komite o ng mismong kapulungan ang no work, no pay na rule. Kailangan muna anyang may isang senador na magsulong para amyendahan ito sakaling muling ihain ang reklamo. Matatandaang November 2025 pa, hindi pumapasok sa trabaho sa Senado si De La Rosa nang umugong ang umano'y arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court na isa sa dahilan kung bakit inireklamo siya ng ilang grupo na malinaw anilang grave abuse sa taong bayan, lalo't sumusweldo pa rin siya. Kung itutuloy namin yan, the case will be dismissed. Kaya nga wala kasi sa rules namin eh. Inadapt na ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang rules nito sa closed-door meeting Miyerkules ng umaga bilang paghahanda sa pagdinig ng nasa 9 na ethics complaint laban sa ilang kasalukuyan at dating senador. Dinaluhan ito ni Senate President Vicente Soto III, Senators Panfilo Lacson, Erwin Tulfo, Francis Pangilinan, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Ayon kay Ethics Committee Chairman Senator J.V. Ejercito, matapos maipublish ang rules sa loob ng 24 na oras, susuriin naman ang mga reklamo kung sufficient ang mga ito sa form at substance bago tuluyang magpadala ng notice sa mga inirereklamong senador. Pero tikom ang kanyang bibig kung sino sa mga senador ang may kinakaharap na reklamo. Mababatid na ilang grupo at personalidad na ang nagsampa ng ethics complaint noong nakaraang taon laban kina Senators Risa Hontiveros at Francis Escudero, habang ngayong taon naman sinampahan ng reklamo si Ethics Committee Chairperson Ejercito at Senador Ronald De La Rosa. Mariing itinanggi ng dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante La Chica ang mga paratang na iniuugnay siya sa umano'y pogo at drug money. Ayon kay La Chica, walang basihan ang mga pahayag na inilalabas ng kampo ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte noong alkalde pa ito ng Davao City. Noong November 2025, sa kanyang notarized affidavit, umano'y naghatid si Madriaga ng malaking halaga ng pera sa iba-ibang tao sa utos umano ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, nagsampa si La Chica ng kasong cyber libel laban kina Madriaga at sa abogado nitong si Raymond Palad noong Enero. Matapos nga ang preliminary investigation, kinumpirma ng Department of Justice na ine-endorso na nito sa Office of the Ombudsman ang 3 kasong malversation laban kay Senador Joel Villanueva kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, formal nang naipasa sa Ombudsman ang resolusyon ng prosecution matapos ang investigasyon. Nasa Ombudsman na rin umano ang pasya kung anong susunod na hakbang sa mga reklamo, lalo't sila ang may jurisdiction dito. Habang magsasagawa pa ng Ombudsman ng mga pagsusuri sa mga natuklasan ng DOJ prosecutors bago maglabas ng sarili nitong review resolution para matukoy kung may sapat na ebidensya para ituloy at isampa ang mga kaso. Formal nang tinapos ng Department of Public Works and Highways ang kontrata ng St. Timothy Construction sa kontrobersyal na 250 milyong pisong pumping station project sa Matalahib Creek sa Quezon City. 6 na buwan matapos itong inspeksyonin ng Independent Commission for Infrastructure ang hindi patapos na facility mula pa noong August 2025 na itinayo mismo sa itaas ng creek. Ayon kay DPWA Secretary Vince Dizon, mali ang desisyon ng proyekto at hinaharangan pa rito ang daloy ng tubig baha papunta sa San Juan River. Patuloy naman binubuo ng ahensya at ng Office of the Ombudsman ang posibleng kaso laban sa mga sangkot sa proyekto. Samantala, nakatutok na ang DPWH sa paghahanap ng mas maayos na flood control solution para sa mga residente bago dumating ang tag-ulan. We have to do something before the rainy season. Hindi tayo papayag kasama ni Mayor na wala tayong gagawin na lang. Papabayaan na lang natin ito ng ganito. And the 3 options are from tearing it down, to putting mobile pumps, to opening the flood, the
the barriers there, etc. No, we will give Doc Mahar various options, and we will let the scientists give us the best option. Humarap si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges. Kaugnay ito ng kanyang malaswang pahayag sa actress host na si Ann Curtis. Maalalang umani ng batikos ang kanyang pahayag ng kanyang malaswang imahinasyon kay Curtis nang subukang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaints. Samantala, tinawag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na isang budol bill ang bersyon ng panukalang batas na Anti-Political Dynasty Bill na inihahain ni na House Speaker Bogie D. III at Majority Floor Leader Sandro Marcos. Ayon kay Erice, depektibo ang panukala dahil pinapayagan pa rin nito ang sabay-sabay na pagtakbo ng maraming miyembro na iisang pamilya sa halalan. Humihinaan niya ang checks and balances sa gobyerno at mas lumalaki ang puwang para sa posibleng korupsyon at monopolyo sa kapangyarihan. Hindi talaga paawat ang King of P-Pop's SB19 dahil sila lang naman ang first ever OPM artist na magpe-perform sa Lollapalooza 2026 sa Chicago, USA. At Janine Gutierrez, itinanghal na sexiest woman alive. Ang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Handa na ba ang lahat? Muli na namang bibida ang Kings of P-Pop SB19 sa international stage. Inanunsyo nga ng grupo na nakatakda silang mag-perform sa highly anticipated Lollapalooza 2026 sa Chicago, USA sa July 30 hanggang August 2. To the highest level na talaga ang P-Pop Kings dahil hindi lang sila basta magpe-perform. Makakasama rin nila ang ilang bigating international artists na sina Charlie XCX, Blackpink Jennie, Olivia Dean at marami pang iba. Kamakailan lamang nga nang mag-perform ang SB19 sa Japan's Dunk Showcase sa K-Arena, Yokohama, Japan, kung saan nakakulab nila ang J-pop group na BE:FIRST. Bukod dyan, inaabangan na rin ang upcoming sophomore album ng grupo na pinamagatang Wakas at Simula this March 27. Habang excited rin ang lahat sa kanilang performance with Nations Girl Group BINI sa Coachella sa Abril na nagpaabot pa ng pagbati sa Kings of P-Pop. Ang daming ganap! Janine Gutierrez is the sexiest woman alive. Itinanghal ng Esquire Philippines ang aktres na si Janine Gutierrez bilang sexiest woman alive, kasabay ng pag-release ng 3 cover feature magazine ng aktres nitong Martes, March 17. Hindi lang ganda ang pagkakakilanlan kay Janine, kundi ang kanyang confidence, intelligence, and strong personality. Very happy naman si Janine sa kanyang achievement, lalo na another milestone ito para sa kanyang lumalagong showbiz career. Samantala, proud boyfriend naman si Jericho Rosales sa bagong title na natanggap ni Janine. Kaya naman sa kanyang IG, ipinost ng aktor ang litrato ng magazine cover ng aktres with caption, "And I'm the luckiest boy alive." Marami naman ang kinilig at nagbigay ng positive comments sa post na yan ni Echo. Way to go, Janine! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik, makiisa at makibakasyon sa pinakahilagang bayan ng Pilipinas na Itbayat, Batanes. 109th founding anniversary ng bayan ipinagdiwang. Susunod na yan dito lamang sa balitang A to Z. Mga ka-A to Z, 2 linggo na lang, Abril na. May plano na po ba kayo ngayong papalapit na summer vacation? Bakit hindi isama sa bucket list ang Itbayat, Batanes? Sagot na namin muna ang inyong paghinga at bakasyon, aratna't dayuin ang pinakahilagang bahagi ng bansa sa ating balitang A to Z. Sabi nila,
Matatagpuan mo ang hiwaga sa mga lugar na hindi madalas napupuntahan. Tulad na lang sa pinakahilagang bayan sa pinakadulo ng mapa ng Pilipinas, ang Itbayat, Batanes. Adventure ito kung maituturing dahil malayo, malalaki ang hangin at alon, at dahil nakabuka sa Pacific Ocean at West Philippine Sea, madalas pang daanan ng mga bagyo. Pero worth it naman dayuhin dahil sa malaparaisong ganda at mainit na pagtanggap ng mga taga rito. Batanes chapter. Mapalad tayo nasaksihan ang isa sa pinakamahalagang aktibidad sa bayan, ang kanilang 109th founding anniversary. This is one way of thanking God for the past years that our elders have started, and until now we are continuing. It is our trust to improve our community, our cleanliness, our continuing resilience of our people. Puno ng kulay at saya ang isang linggong selebrasyon. Laban-laban ang 5 barangay sa iba-ibang events. May pa-quizbee sa mga bata, palaro ng sports, at may tagisan pa sa Zumba. Buhay na buhay din ang kultura ng mga Ivatan sa Itbayat dahil ang kalinangang Pilipino mula sa mga tradisyonal na tugtugin at sayaw binibigyang halaga. At syempre, ang pinakamasaya sa lahat, ang tinatawag na vunong, kung saan nakikisaya ang lahat sa salo-salo ng buong isla. So walang sinabi yung panahon dito sa Itbayat, Batanes, umulan man o umaraw, tuloy ang kanilang selebrasyon ng Foundation Day. At ito nga yung kanilang salo-salo sa buong community sa lahat ng barangay sa isla. So ako nga, titikman ko nga ito. So kung makikita nyo, ayan. So meron siyang rice, meron siyang beef siya, tapos iba't ibang ingredients. Ayan, so titikman natin siya. Ito po yung way to celebrate po na binibigay po. Lahat po invited, kahit mga galing po sa ibang lugar, kahit sino ko po, invited po lahat. So, hindi po limited. Ilan pa sa paraisong lugar sa isla ay ang Itbayat View Deck sa north. Nakita mo 360 degrees ang ganda ng buong isla. Maging ang Karatig Isla, lalo na kung maganda ang panahon. Ang malasot lang dagat, lalo na sa Valanga Port at sa Chinapoliran Port, na sinasalubong ang naglalakihang alon. At syempre ang Mauyan Cliff Viewpoint na mala New Zealand, ang ganda lalo na tuwing dapit hapon. Kung nature tripping ang hanap mo at hinto muna sa mabilis na ikot ng buhay, dayo na! I would like to invite all the people around the world to please come and visit Itbayat and experience the difference with what we have here in Itbayat. Please come and visit us. Tunay ngang maipagmamalaki ang bayan ng Itbayat dahil sa mala out of this world nitong ganda. Isang patunay ng angkin nitong hiwaga sa hilaga. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa dating Pangulo ng US na si Jimmy Carter. Sabi niya, hindi pa tayo nalulunod ng krisis sa enerhiya, pero lulubog tayong lahat kung hindi tayo kikilos agad. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!